Good morning mga lalabs, mga vayots. Once again, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko din po, FWs around the world. Good morning. At pag-uusapan natin itong, si Bongbong Marcos nagbigay ng one-time amnesty daw. Sa mga hindi pa nagbayad ng PhilHealth contributions o sa inyo dyan ng mga PhilHealth members. Ako hindi na ako nagbayad doon Bahala ka dyan. Nanakawin lang din naman ni Ricto at saka ni Bongbong Marcos ang contribution ko. Di kaliwali. I don't care magbayad. So ayon dito sa ang balita ngayon, iniulat ni President Marcos Jr. na inutusan niya ang Philippine Health Insurance Corporation na magpatupad ng general amnesty para sa mga employer. Ito yung mga company, o yung mga nagtatrabaho sa bahay or kung saan-saan pa man, sa mga restaurants, ganyan siguro na may mga PhilHealth members, mga mall, ganyan. So ito, mga employer, negosyante at self-employed na may hindi nabayarang contribution. Ayon sa Pangulo, may isang taong palugit ang mga apektado upang bayaran ang lahat ng naipong contribution mula July 2013 hanggang December 2024. At may one-time waiver ang interest na ipatutupad ngayong 2026. Kasi kulang ba ang pera ninyo nyor? Hindi pa kayo hindi pa kayo nabusog doon sa 60 or 98 billion ng PhilHealth na kinuha ninyo. Sino pa ang may ganang magbayad ng PhilHealth pag ganito na mababalitaan lang natin na ninanakaw ng presidente at kasabwat pa niya yung ayaw mautusan na si Ralph Rector. Kahit naman ako, ayaw ko magbayad. Hindi na ako nagbabayad dyan sa PhilHealth. Putang inang yan. Ayon sa Pangulo, may isang taong palugit ang mga apektado upang mabayaran ang lahat ng naipong contribute. Ayun na nga, nabasa natin. Inutusan ko po ang PhilHealth. Taray. Inutusan ang PhilHealth dahil bakit? Magpatupad daw ng general amnesty para sa mga negosyante. Dagdag pa ng Pangulo, ramdam umano ng marami ang 3% buwanang contribution, kaya layon ng hakbang na ito na pagaanin ang pasanin ng sektor ng paggawa at negosyo. Tinatayang humigit kumulang sa 300,000 employer ang makikinabang sa amnesty. Hindi 3,000 300,000 employer ang makikinabang sa amnesty. Ikaw, Bongbong Marcos, si Ralph Recto, at sa kung sino pa dyan ang mga kasabwat mong magnanakaw sa kaban ng bayan, ang makikinabang dito, hindi yung mga pobreng contributor, lalo na yung mga self-employed na nagtatrabaho lang, bilang labandera, kasambahay, at kung ano-ano, para lang makapag-contribute dito, para kung sakaling magkasakit sila ay meron silang tawag dito yung parang iniipon nila na kung magkasakit sila ay meron silang mapagkunan, pero paano kung yung sa PhilHealth pa lang ay ang covered lang nga ng ng PhilHealth kapag nagkasakit 5,000 to 6,000 nga lang pesos Paano kung may tawag dito, may malubha ka pang masakit pa na kailangan ng operasyon, kahit dental at kung ano, wala maraming mga OFWs, mga lalabs, mga bayots ang nagbabayad ng PhilHealth pero wala. Ang dami pa rin na malaki ang tawag dito, ang mga bills nila sa hospital, ang kaltas. Halimbawa, 2K. Ilang taon ka magbayad yung gaya ng pinsan ko na OFWs din, 13 years siyang nagbayad, 2K.
buwan-buwan. Tapos nagkasakit ang kanyang anak. Aba 58,000 pa ang bill na kinaltas. So wala talaga mga lalabs, mga boys. Ang gusto lang ni Bongbong Marcos na magbayad ang mga PhilHealth members, mga OFWs, para may manakaw siya. Yun lang yun. Kasi papatapos na ang kanyang termino, mga lalabs, mga bayots. Kaya kailangan massive din ang pagnanakaw niya sa kahit saang ahensya, dahil kapag wala na siya sa posisyon, siya na yung last ngayon na Marcos na makakaupo. Ang huling Marcos na makakaupo sa mas pinakamataas na posisyon sa gobyerno, dahil dito natuldukan ang tawag dito, haka-haka sa mga Marcos dati. Binigyan siya ng pagkakataon na tawag dito, yung bang anuhin ang mga paratang sa kanila dati. Patunayan niya na hindi totoo na magnanakaw ang kanyang magulang, hindi nanggigipit ng mga kritiko, pero hindi. Kapag Marcos kritiko ka ngayon, anong nangyari? Ang dami, Pastor Kibuloy, dating Pangulong Duterte, mga Duterte vloggers, kung sino pa dyan. Itong huli ngayon, si retired General Pocis, Romeo Pocis. O anong ginawa? Nauna pa siyang kinasuhan, dinakip at kinasuhan at kinulong. Mabuti lang nakapagpiyansa, no? Pero yung mga kawatan sa gobyerno na kagaya ni Bongbong Marcos, gaya yung pinangalanan ni Saldico at si Saldico mismo, Martin Romualdez, Sandro Marcos, Liza Marcos, wala man yan immunity si Liza, nasangkot din sa daang milyon. At sa construction, at lalo na diyan sa saan ba ito, custom. So ayan, may kinasuhan ba si BBM? Yung kanyang itinayong ICI, o anong ginawa niya diyan? Magtayo siya ng ICI para kunwari imbestigahan ng mga tao, para ligtas siya, para sabihin ng mga tao, mabait si Bongbong Marcos dahil nagtayo siya ng ICI para imbestigahan ng ganun, para ilusot ang kanyang sarili, no? So ngayon nananawagan siya na magbayad ang taong bayan, mga PhilHealth members, para meron siyang kukurakote. Yun lang yun. Hindi nga nila binalik yung 60 billion na ninakaw nila ni Ralph Recto sa PhilHealth. Na inutusan na sila ng Korte Suprema na ibalik. Wala. Saan kinuha? Ipinasok sa National Expenditure Program sa budget ng 2026. Sino yung nagbabayad ng kanilang ninakaw doon sa PhilHealth? Taong bayan na naman. Mga taxpayers. At ngayon ang kapal ng mukha mo, Bongbong. Sana ikaw na sa susunod ang matamaan ng birthday wish ni Cara David. Namamatay kayo lahat ng mga kurakot. Wala kayong awa sa taong bayan. Diyos ko po, binuto ka namin para patunayan ang paratang sa inyo. Pero mas lalo mo lang pala pinatunayan, natutuo talaga kung ano yung paratang sa ama mo dati. Diktador, mamamatay tao, magnanakaw. Nalampasan mo pa ng triple. 10 times pa ang nalampasan pa ni Bongbong Marcos ang pagiging kawatan ng kanyang tatay noon. Kung yung tatay niya dati, billions of pesos lang yata ang ninanakaw. Ngayon si Marcos Jr., trillions. Naku. Diba? Ayun na. So good luck sa mga PhilHealth members dyan. Magbayad kayo kasi kawawa si Bongbong Marcos. Wala siyang nanakawin.